Hello! Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po. Sorry, ang haba ng kwento ko. Nag-antay ka ba? Okey lang. Good morning ba o good evening kung nasaan ka ba ngayon? Good morning na. Asan ka ba ngayon? By the way, anong pangalan mo po? Ah, Liza po, from Australia po. How do you spell Liza? Lyza po. Iba yung spelling mo kay Liza Soberano. Iba, di ba? L-I siya, di ba? Di ba po? Li po siya. Ako po, Ly po. Ly. Ilang taong ka na, Liza? 33 po. 33. And you're calling from Australia? Australia po. Saan ka dyan? Queensland po. Okay. Is that near Perth? Near Melbourne? Near? Near Sydney. Near Sydney. Sydney po. Sydney area. I was supposed to be there this year eh. Hindi ako nakasama sa daughter ko eh. She was there last month eh. Sa Melbourne. Melbourne. Malayo naman yung Melbourne. Parang 2 hours plane. Parang Philippines to Davao. Philippines to Manila to Davao. Parang gano'n, no? Yes po. Anyways. Si Liza, how long have you been staying in Australia? In Australia, 16 years po. 16 years. Yeah, 16 years na. You have moved your life to Australia. Bakit ka na andyan ng 16 years? Nag-work po yung dad ko dito back in 2009. And then, a year after po, nakuha niya na kami Okay. ng family po. 16 years, ang tagal na, no? Oh. May asawa ka na dyan. Actually po, byuda na po ako. Mga 10 years na po this December. What? I'm sorry to hear that. So you married 2015. 2015. Opo. Yeah. And the same year you lost your husband? Ay, sorry. 2013 po yung kami kinasal. So 2 years lang yung marriage siya and then you lost him? Yes po. And we have 2 kids. I was pregnant sa bunso nung nawala po siya. Oh, I'm sorry to hear that. If you don't, 10 years naman na, I'm sure, di ba? You have better ways of dealing with it now. But how'd you lose him? Heart problem. Ano po? Sa puso po. I'm sorry to hear that. Yeah. How are you? I'm okay. Okay. Surviving po. Right now, ang problema po kasi ngayon is, it's been almost 10 years and parang before po, hindi ko na i-imagine yung sarili ko na gusto ko pang mag-move forward, like makahanap ng partner. Wait lang. You're telling me you have not fallen in love since you lost. Parang gano'n na nga po. But you've dated. Yes, I dated people po. Pero parang it's not like gusto ko mag-asawa. Parang hindi ko po siya naisip before kasi parang ang focus ko is kids lang, and also parang nagkaroon ako ng fear na baka po mawala din ulit. Parang gano'n. So, pag feeling ko po na parang, nagkakagusto na ako dun sa tao, parang ako po yung nag-distance because hindi ko, before po, hindi ko po ma-distinguish if genuine ba sila sa akin or is it because nandito ako? Maybe it's parang not that. Maybe Maybe you're just not that ready. Parang ganun. Opo. Maybe Po. maybe it's not about what they can offer, or maybe it's not about that. Maybe it's what you can or cannot appreciate. Opo. Mm-hmm. Honestly po, I know na ako yung may problema with previous people na dinate ko po. Why? Why'd you say that? Kasi po,
hin- parang natatakot nga po ako na baka po bigla po silang mawala. Like, kunin din po sila sa akin ni Lord, ganun po. I And get you. then, parang so, fear po yung understanding ko na parang ayoko na talaga. But then, yun din po yung ina-explain ko sa magulang ko. But then, hindi ko naman po ina-expect na magkakaroon ako ng partner ulit. But long distance po. Sa Japan po siya Oh, so nag-work. you met someone. Opo. Okay. Almost a year and a half na din po. Almost 2. How'd you guys meet? Through friends po. Friends po, and then nagko-connect po kami dito sa TikTok because yung close friend ko po is parang friend niya din po, parang ganun po. Okay. And then we started as friends. Hindi po kasi ako mahilig makipag PM or chat. And then So parang you're telling me a story that happened online, tama? Opo. Pero we've met. We've met na po. Okay. Ang naging problema ko po talaga ngayon is parang naiipit po ako in between my parents and my partner. Kasi po recently po, actually 2 months ago, nalaman po namin na yung asawa ko pong nawala is second cousin niya po, which hindi po namin ina-expect. Opo. So parang sa akin po, it doesn't really matter kasi hindi naman po kami magkatuko. And then, okay naman po siya with my kids. Nararamdaman ko po yung na genuine siya. And ang problema po kasi parang hindi po, yung parents ko po, biglang hindi po nila tanggap yung partner ko. Because Na, of yung pagiging pinsan. Opo, kasi po hindi po maganda yung history ko with my husband's family. They don't like me. Oh. Opo. Now it's Kasi- complicated. Opo. Okay. So naiintindihan ko po yung concern nila. And sinabi ko naman po na nire-respeto ko yung concern nila. But then at the end of the day, parang I feel like I'm already 33 and 10 No. years na po ako No. Ano yun? I feel like I'm already 33. Tama? Oh. You Oh, are 33. You don't feel... Yep. I mean, I get you. But, kumbaga, parang I'm adult enough. Tama? Okay, Yeah. opo. Parang nire-respect ko po yung opinion nila. Pinakinggan ko po. Inanalyze ko din po yung nila. Okay. Pero ang problema po kasi, kasi po yung partner ko po right now is, meron din po siya, single dad din po siya. It's parang okay naman. Walang complication or anything. So parang para sa akin po, tanggap niya po yung mga anak ko na wala pong hesitation. Hindi po yung tanggap lang because anak ko. Kasi na mararamdaman mo naman yun pag nanay ka or I don't know, pag tatay ka. Pero yun nga po, pagkatapos po, tinanong po kasi ako, one time tinanong po ako ng dad ko na, ano bang plano mo? Sabi ko po, ang plano ko is, after ko po na makagraduate, nag-aral po kasi ako ulit. So parang nag-aral po ako ulit. And then sabi ko po, What are you taking up? after, Bachelor of Psychological Science po. Kilala mo si Sigmund Freud? At saka, nag-nurse po ako. Nag-nurse po ako, kaya lang po. Nag-nursing din po ako nurse? before. Sorry. Oo, ang pagkakaintindi ko, nag-rise po ako. Ha? Bakit mo sinasabi sa akin? Nag-canon. Nag-nurse. Opo. So, gusto ko pong mag-focus sa disability. Kaya po ako psychological science. Kasi Okay. po, yun po yung pinaka-ano ko. Kumbaga, you want And to then have that distinct specialization. Opo. Okay, Kasi yun I po yung get work ko right now. Mhm. So, okay naman po, stable naman po. And then, meron din, kumbaga po, stable naman po ako dito. Mhm. Parang, ina-explain ko lang po sa magulang ko na
bigyan ng chance po yung tao Both na, both your mom and your dad ayaw sa kanya? opo, nung una po, okay naman po sa mom ko kasi po nakikita niya po tapos nagha-hi, hello, nagkakamustahan pa nga po 'pag Mm. magkausap kami. Na-trigger lang po talaga siya nung nalaman nga po namin po na second cousin. Yun po talaga yung Teka lang, nakapag-trigger ibig mo sa kanya. sabihin sa akin na nag-uumpisa kayo, you had no inkling, 'di ba? Wala talaga? Wala po talaga. Eh Ang di, nangyari po eh di kasi, gulat na gulat kayo nun. Ha? Ganon? Pisa ko yun ah, yung hindi ganon. kasi po, nakita ko sa friends po kasi sa Facebook, nakita ko po na nag-like yung tita po ng asawa ko dun sa picture po ng mama niya. So, kaya po ako nagtanong. Mm. Tapos, dun lang po namin nalaman na yung connection. Which, Mm. parang sa akin po kasi wala naman po. And also, yung sister-in-law ko po na nandito, wala din po siyang kumbaga okay naman din po sa kanya. Um, na-hurt lang po ako in a way kasi after po namin magkaroon ng usapan po nung magulang ko, Mhm. never na po silang nagda-direct ng question sa akin. Bali, ang nangyari, katulad po kaganina lang, instead na ako po yung tanungin about sa guy, yung anak ko po yung tinatanong na kung ano-ano po. Siyempre para sa akin naman po, parang bilang ako po yung magulang, di ba po dapat ako yung direct na tatanungin po. Tapos, since po yung bahay po namin is half, 50% po sa akin, I paid 50%, tas kalahati po sa magulang ko. Um, so parang nagkaroon po kami ng discussion kasi tinanong ko po yung magulang ko. Um, kasi gusto ko pong bumukod na talaga po. That is, parang matagal ko na po siyang desisyon before pa. Masyado po kasing nakakasakal. Parang hindi po ako makapag-desisyon para sa mga anak ko po, para sa mga gusto ko pong gawin. Gusto ko pong matuto sa sarili ko. Pero parang pakiramdam ko po, para po akong naglalakad sa eggshell. Yung parang hindi ko po alam kung anong, parang lagi ko po silang kailangan i-please, ganun po. So, kinausap ko po sila. Sabi ko po na since yung binayad ko naman po kasi dun sa bahay, yung 50% is from sa asawa ko po. So, gusto ko lang po, sabi ko po na parang hindi ko naman po kukunin yung down payment ko. Parang kukunin ko lang po yung equity ng house so I can get another house para sa aming tatlo, ng And mga that will anak ko come po. from the pockets of your, straight from the pockets of your parents. No po. Yung equity po is yung parang percent na tinubo ng bahay. Hindi ko po gagalawin yung percent nila. Ang gagalawin ko lang po is yung percent ko po. Saan manggagaling yung pera na Parang, yun? Where that? it's from the bank po. Parang ano po siya, yung parang tubo po. Tubo po siya ng bahay. So, ibig sabihin Um, ba, are you still paying for the house? no, I paid 50% po. So fully paid na yung bahay. Opo. I paid 50% Ah. po nung kinuha po namin yung bahay. Kasi po, at the time po, ang sabi po ng dad ko is, kumuha tayo ng bahay, hati tayo, and then pag lumaki daw po yung yung parang value po ng bahay, ibebenta, mag-house. Pero ngayon po, nung nabanggit ko na nga po na, So wait lang. um, So you want to sell the house? no, hindi ko po siya ibebenta. Kukunin ko lang po yung parang tinubo po, yung equity, ang tawag po nila doon. So kung halimbawa po, ang bahay po is 1,700,000 po. So 700 mo po siya nabili. And then yung kalahati po nun is binayadan ko, yung kalahati sila po ang nagbayad. Yung 1M po, halimbawa yun po yung equity, which is yung tubo po. So ang sabi ko po, hindi ko gagalawin yung equity nila kasi sa kanila po yun. And then sa akin lang po yung gagalawin ko kasi po, kaya nga po, nag-iwan yung asawa ko. Sige, para po sa amin. matanong ko lang. No? Pasensya ka na ha. I don't know how that Opo. works. No? Dumugo nga yung utak ko. Opo. Ano maging impact sa kanila financially? Wala po. Wala. Kasi po, But you're going to leave the house? Yes po. Okay. Yes po. Matagal ko na po siyang sinasabi sa kanila. Mga 2.5 years ago na din po. Or almost 3 po, ganun. Kasi sinabi ko po na parang yung mga kids,
gusto ko po meron kaming sarili naming privacy po. Privacy po na, pero hindi po sila pumayag kasi sabi po nila hindi mo pa kaya, ganyan-ganyan. So, nung nakiusap po yung mami ko sa akin na magstay ka muna, ganyan-ganyan. Parang okay naman po nung una. Pero nung nalaman nga po nila na gusto na may partner ako na gusto ko po mag-settle down, nag-iba po lahat. Tapos parang nahihirapan po ako na parang feeling ko po nababastos ko sila in a way. But then, hindi ko na, parang gusto ko lang pong i-explain sa kanila na hindi ko po ito ginagawa dahil may boyfriend ako. So sa madaling sabi, kung yung magulang mo masusunod, gusto nila na sama-sama kayo isang bahay pa rin. Ayaw po nila ako na kumuha ng bahay kasi po... Kaya nga, kung sila masusunod, they want you guys to be in the same... Opo. Gusto po nila, tapos bigla pong napasok po sa usapan ko yung mga anak ko na kung gusto ko daw pong mag-asawa, mag-sarili, mag-solo po, ganyan. Yung mga anak ko daw po, iwan ko na lang sa kanila. Ilang taon na ba yung parents mo? Yung dad ko po is 57. Yung mami ko po is 55 po. Parehas po silang working pa. They're not that old, no? Opo, parehas po silang working pa. So, yun nga po. Parang, ang nangyari po, parang feeling po nila is, sinasabihan po ako ng partner ko na ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Which is hindi naman po. Which is hindi po talaga. Kasi kung tutusin po, kaya niya naman po. Meron din po siyang sarili niyang bahay sa Pilipinas. Nakakapag-provide siya sa mga anak niya. Maganda po yung flow sa side niya. Sa akin po, wala po talagang sa kanya po, walang problema. So, para sa akin po, na-hurt po kasi nakakapagbitaw po sila ng masasakit na salita po na tinatanggap naman po ng partner ko kasi ang sabi niya nga po sa akin, ina-expect niya na ganun nga po yung reaction ng magulang ko since ako yung babae, siya yung nasa malayo. Pero para sa akin po, parang below the bed po kasi. So, hindi ko po kasi kayang magtaas ng boses ng magulang ko. Very Filipino nga yun. Actually, yung mga galawan niya, very Filipino. Ganyan ang Filipino, di ba? Ganyan tayo, sama-sama tayo hanggang magutom tayo dito. Kahit busog na tayo, sama-sama pa rin tayo. Napo-frustrate po ako in a way na parang wala po karapatan sa bahay na parang ayoko pong I have a question for you. Would you need a permission from them to para mapakinabangan mo yung share? Opo, kasi po yung bahay po is nakapangalan po sa aming tatlo. So nung kinausap ko po sila, parang hindi pa po ako nagsasalita, parang nagtataas sila ng boses. Ako po kasi masyado po akong emotional kasi sa dami po ng pinagdaanan ko, parang gusto ko lang po maging happy. Parang sabi ko, parang hindi ko pa deserve maging happy. Hindi po nila ako tinanong na, bakit pinili mo siya? Di ba pag anak mo, dapat tatanungin mo siya, bakit yan yung pinili mo? Wala pong ganun. Dapat tinanong nila ako, no, bakit masaya ka? Ano ba yung nakita mo sa kanya? Na ganyan po. Tapos parang sabi ko na baka kasi po, baka daw po nangihingi ng pera. No, hindi po siya nangihingi ng pera. Wala po perang involved. Sobrang genuine niya po. Tapos, mag-a-apply po siya dito by next year po. Hopefully. So, parang nandun na po yung judgment na what if daw po dalihin niya kung in the future po maisip niya dalihin yung mga bata. Sa akin po, wala po yun. Kasi anak niya po yun. Parang na-hurt ako in a way na ako po kasi, lumaki po kasi ako na yung dad ko is stepdad ko po. So, parang para sa akin po, na pinagdaanan po yun ng mom ko. Parang out of all people, dapat siya po yung makakaintindi sa akin. Never po silang sinigawan. Never po ako nagsumbat. Ang sa akin lang po, pakinggan lang po nila ako. Doon po ako napo-frustrate. Kasi lahat po ng gusto nila, ginawa ko na po lahat ng gusto nila.
Ngayon po, early this year po, nawalan ako ng work. Tapos po, parang sabi ko, talagang bumaksak po ako kasi nagkasakit po yung anak ko. Eh, wala naman po akong private insurance. So, lahat po yun out of pocket. So, nasimot po talaga ako. Parang, tapos nawalan ako ng work. Parang sinabi ko po sa magulang ko na, baksak lang talaga ako ngayon. Baksak lang. Did you ask for their help or hindi? Nag-offer naman po sila ng help. Tinanggap ko naman po. Kasi Okay. ayoko po na isipin nila na Nagmamalaki ka. nagmamataas ako. Yes. Opo. So, tinanggap ko po pag nagbibigay po sila ng help. Na-appreciate ko po yung lahat na binigay nila sa mga anak ko. Na-appreciate ko po na concern sila. Regardless of may partner ako o wala. Gusto ko po talagang bumukod. Matagal na po. Parang ang sa akin lang po, Papa Jack, parang bakit po ngayon lang sila nagkagalit na bubukod ako. Pero na-mention ko po siya years ago, wala naman po silang sinabi. Ano pa nga po sila eh, nagsabi pa po sila, dito ka sa suburb na to maghanap, dito ka maghanap. Pero ngayon po, issue na parang, ang Kasi na alienate sila dun sa presence ng jowa mo, parang gano'n. Opo. Okay. Ang binigay ko po sa kanila, ni-reassure ko po sila na hindi naman po ako gagawa o pagdidesisyon ng isang bagay na alam ko na mapapahamak po yung anak ko, na madedehado po yung mga anak ko. Hindi mo kailangan Kasi ipaliwanag yan kahit kanino eh. You are the mom. I mean, it's expected of you to look after their welfare to the best of your ability. Opo. So, sabi, hindi po parang ni-reassure ko po sila. Parang feeling ko kasi kailangan po nila ng reassurance eh. So, in-explain ko po. Tapos, since nagkasakit nga po yung anak ko na... Isa lang anak mo? Dalawa po. Dalawa. Ilang taon po yung panganay? 11 po. Tapos, And? yung bunso ko po is 9. 11. Magkalapit lang na. Ang ganda ng age gap Opo. nila, no? Opo. In the same generation. No? Babae o lalaki? Babae-lalaki? Panganay ko po is a boy. Tapos ang po, yung bunso ko, babae po. Okay. Opo. Tsaka, Papa Jack, nung nagkasakit po kasi yung anak ko, na-diagnose po siya ng learning disorder po, ng ADHD, tapos severe depression. Kasi meron po daw silang tinatawag na parang late grieving. So, yun po yung naging niya. So, pero okay na po siya ngayon. Ha? So, parang Late grieving okay doon na sa po pagkawala ng father niya? Opo, kasi po nagkaroon po siya ng jealousy po dun sa mga classmates niya na sinusundo po ng mga tatay, ng mga ganito ganyan. Opo. Alam mo no, Tapos, sorry pero ang dalas yung bansa sa Pilipinas di marinig yan. No? Yun po, parang ano po ang dapat kong gawin? Kasi po hindi ko na po alam kung paano ko po sila i-approach. Kasi po, pakiramdam ko po, lahat po ng way na approach na hindi po sila masasaktan sa words. Ayoko po kasing makasakit. Ayoko pong isipin po nila na parang wala po akong utang na loob, na parang, kasi without them, wala naman po ako ngayon. Yun. Ayan. Yan yung kanina ko pa inaantay. The realization that they have played a very vital role, di ba? For you to be set up okay in Australia. Opo. So, thankful po ako doon. Paulit-ulit ko po yung sinasabi sa kanila na thankful po ako. Pero gusto ko din po sabihin sa kanila na kailangan, hayaan din po nila ako na mag-desisyon para sa sarili ko po, para sa mga anak ko. Kasi ultimo po susutin ng mga anak ko, kailangan sila po yung mag-decide. Na parang ako po kasi, tinuturuan ko po yung anak ko na kung saan ka komportable, as long as hindi naman siya sira-sira. Yung kumbaga po, binavalidate, gusto ko pong ma-validate yung nararamdaman nila. Parang sila po, hindi po kasi sila naniniwala sa parang validate. Dapat ikaw magulang, ikaw masusunod. Parang ganun po ang mindset nila. Pero in-explain ko po in a nice way na
Kasi iba po yung, sabi ko parang, iba po yung generation ninyo, generation ko, generation ng mga bata. Boomer, di ba? Opo. Baby boomer sila no? Opo. So, Oo. na po ako, na-frustrate po ako kasi umiiyak na po ako tapos biglang iiyak din po yung nanay ko. Parang tatahimik na lang po ako na parang pumapasok po ako sa trabaho tapos uuwi ako tapos hindi na po ako lumalabas ng kwarto kasi parang pakiramdam ko po parang dala-dala ko po lahat. Ultimo po parang kasi ako po yung nagpe-prepare ng mga lunch ng dinner nila po sa bahay kasi po parang po yun love language ko po sa kanila since pagod sila sa work. So, bago po ako pumasok sa work sa gabi, lahat po yan, may pagkain na sila, ganyan-ganyan. Tapos, dahil po dun sa nangyari, sinabihan, nagbitaw po yung dad ko na parang hindi ka naman namin kailangan, hindi mo naman kami kailangan paglutuan. Parang, so hindi ko na po alam kung saan ako lulugat. Kaya gusto ko po umalis kasi gusto ko po na parang wala pong peace of mind na lagi ko nagsisigawan sa bahay. Tapos, syempre po naririnig po ng mga bata. Ayoko po silang lumaki po sa environment na puro sigawan. Ayoko po lumaki sila sa environment na parang ang toxic po kasi. Pero hindi po nila nare-realize. Tapos pag sinabi po nila, hindi ka kasi nagsasabi ng nararamdaman mo. Pero pag sinabi ko naman po yung nararamdaman ko, bastos naman ako. Hindi naman po ako sumisigaw. Hindi po ako nagbibitaw ng masakit na salita. Pero mahal ko po yung magulang ko kaya tinitiis ko po lahat. Kasi ayoko pong masaktan sila kasi hindi naman na po sila bata. Kaya nga po ako nag-decide na kumuha ng bahay na kasama sila kasi ayoko na po na mahirapan sila kasi pag nagre-rent ka, syempre po patapon ng pera. Hindi lang po dahil na matutulungan nila ako sa mga anak ko, kung hindi dahil nakikita ko po na nahihirapan po yung mama ko kasi po yung mama ko may sakit din na meron din po siyang autoimmune, so nahihirapan siya. Parang I care about them. Pero ngayon na gusto kong maging happy naman. Parang they don't even try to ask kung ano yung nararamdaman ko. Parang ganun po. Ay, sorry po. That's okay. It's okay. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Parang ko lang po kung paano ko po sila, ano pa po ba, may iba pa po bang way para po ma-approach ko po sila? Of Kasi course. parang nagawa ko na po. Of course, there's always a Nagawa way. ko na po, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Ayoko po silang masaktan. Okay, ganito. Look, I do not know your parents. I'm not going to talk to you as if I know exactly how they're going to react. Ikaw yung anak, ikaw yung nakakalam ng temper nila, you know exactly how to deal with them. Okay? But I think it would really help if you understand where are they coming from. Tama? Opo. Sometimes, it may come across na nakikialam ang mga magulang. But to Okay. them, they just genuinely care. I understand that na generally take care po. And nire-respeto ko po yun. Wala po akong anything about sa mga sinasabi po nila about sa akin and kids. Naintindihan ko po yun. Pero I think kailangan po na pakinggan din po nila ako. Ito po tanong ko is regardless po kung may partner ako wala. Hindi po siya tungkol sa partner ko. Yung paglipat ko po ng bahay. Talagang purely just me and the kids. Since nga po umalis po yung kapatid ko po sa amin kasi nakatira po siya sa amin. So kinausap po ako ng kapatid ko po na parang
lumipat ka na kasi nga ganito nga sila sa ano. Pero sabi ko kasi, parang lagi ko pong sinasabi is, intindihin na lang natin, matanda na sila. Parang ngayon po na nasa ganito akong sitwasyon, lahat na po sila against po sa decision ko na kumuha po ng bahay. Pero wala pong nag-try na magtanong po kung ano ba talaga yung nararamdaman ko po. Parang it's all about them. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Ako na? Opo. Nakakatuwa. Alam mo bakit? Bakit po? Kasi you told me your story, kilometric story. No? And when you allowed me to interact and tell you things, you cut me after one sentence. Opo. Napansin mo ba yan? Opo. Di ko alam kung marunong kang makinig, no? You're just emotional. And then you started Yes. you just started blubbering again. So babalikan ko yung unang point ko, ha? Okay po. Sabihin mo lang kung ikakat mo ako para at least alam ko kung Ay, ano. sige po. Makikinig po ako. Well, I doubt that. And I don't mean anything. I mean, you're here to tell your story. I'm just saying. Opo. Opo. It is you who complains about not having been able to communicate your feelings to your parents. And you called me for my opinion. When I started giving something, you cut me. Mm. So that's an indicator of a lot of things that went wrong. Let me start again. Mm. Can I? Opo. Okay. Bago mo ako kinat, do you remember what exactly was I saying to you? No po. I think I was too emotional. That's why I did. Parang, I'm sorry. I didn't mean to. That's okay, it's okay. I'm not offended. I'm just saying. Opo. Kasi baka mamaya, yan din ang problema nyo. Baka mamaya, emotional yung magulang mo, emotional ka din. Kaya baka yan ang problema ninyo. Opo. Diba? Maybe that's a glimpse of what's really happening. Alright. Opo. Now, ganito Saan mo mapunta yung yung usapan natin? Okay, saan man tayo mapunta? I want you to know that you have all the rights to move your kids to where you want them to be. Okay? Opo. Opo. Whether umayaw ang buong mundo, ikaw magulang eh. May dalawang magulang yung dalawang bata na yan. Diba yung isa na mayapa na, you're the only one who's left. Opo. Okay? Opo. So ibig sabihin, karapatan mo yan. The only problem you have is, actually pag pinilit mo makuha yung equity ng part mo, makukuha mo naman yan. Pag pinilit mo, magkakagulo lang siguro, pero makukuha mo yan. Opo. Oh, sure ako, di ba? Pero magulo lang. And Opo, alam ko. that's exactly what you're trying to avoid. Tama, mali? Tama po. Avoiding conflict po talaga and masamang loob. Parang sumuha po yung loob, parang ganun po. Tama naman. Now, ganito. This is my hunch. No? Ito yung hunch ko. Okay? Your parents have been parents to you all your life. And when I said they have been parents to you all your life, they have made major decisions in your life, almost all of your life. Opo. May point ba ako dun, ma'am? Opo. Okay. Sa madaling sabi, even when the time that maybe you would have decided to be an adult, they were there to intervene and their decisions always have counted. It meant something to you. Tama, mali? And there's nothing wrong. There's nothing wrong.
Baka nga napabuti ka sa mga pagpakikinig mo sa kanila eh. At naandun sila ngayon. It's force of habit, di ba? Kumbaga nasanay na sila that you are a part of their ecosystem. You're a part of their universe. Opo. Ito yung sinasabi ko kanina, bago mo ako ikat, no? Opo. It might come across to you like pakikialam, but maybe to them it's not. Maybe it's a way of life to them. Or maybe they just care for you. They don't want you to... Ayaw na nilang masaktan ka ulit. Gaya na napagdaanan mo sa family ng ex mo na nagkataong family ng jowa mo ngayon. And they know that maybe at some point, pag nasaktan ka, madadamay yung mahal nilang apo. Day one, kasama na nila yung apo nila eh. So hindi mo kasi pwedeng all of a sudden tell your parents na wag niyo na munang mamiss yung mga apo niyo. Anak ko naman yan, ilalayo ko, wala kayong magagawa. Ay, Papa Jack, pwede Yes. po ba akong mag-insert po saglit? Yes, ma'am. Gusto ko lang pong i-clear lang po na nung nagsama-sama po kami sa isang bahay, before po noon, nakabukod po ako. Kumbaga po, wala na po ako sa bahay namin since 19 years old po. Yeah, but your husband died nung 10 years ago, tama? Opo. Was it the same time that you moved in with your parents? No po. Kailan? Ay 1 year mahigit po bago. Kasi po... So that's 9 years ago. Opo. That's precisely... Ang nangyari po... Yes, ma'am. Go ahead. Sorry po. Go ahead. Explain ko lang po siya para malinaw po. Ang nangyari po kasi, since at that time po kasi wala po akong work. Kasi po pregnant po ako. And then po... nga wala pala po dahil akong yung husband mo when he died, buntis ka. Opo. And then po, wala po akong matatanggap na support from government because meron pong certain amount akong natanggap sa insurance, sa parang insurance niya po. So para po may matanggap ako na allowance po for the kids. Kaya po ako kinonvince na kumuha po ng house na with them. Kasi po, hindi po ako ma-approve sa loan kasi po wala po akong work. Nag-stop po ako because nga po, buntis po ako. And then po, explain ko lang po yung part. I hope it's okay. It's okay, of course, it's okay. Opo. Nung nagsabi po ako sa kanila na gusto ko pong lumipat ng bahay, ang sabi ko po sa kanila, kukuha po ako ng bahay na malapit lang din po sa kanila. So, makikita pa rin po nila yung kids. Hindi ko po ilalayo. Wala po akong plan na ilayo because I know how much my dad loves my kids. And sobrang ko pong na-appreciate yun. Kumbaga, talagang personal space lang po. Sabi po na parang, kung hindi po ako makapag-decide, it's not because po dahil lang sa akin. Gusto ko po pag nakapag-decide po na mag-move is wala pong parang masakit, hard feelings po. Well, para may blessing po. Yun lang po yun. Wala pong blessing lang po. Kaya lang sila ganyan talaga is ayaw nga po nila. Let me get to my point. Can I? Opo. Okay, I'll get to my point. You have to remember, I started my monologue to you by saying, saan man napunta yung usapan na to, you have to remember this. I told you this. Opo. You have the right to move your children where you want them to be moved at. That's what I said. Tama? Opo. Tama po, and I understand that. Exactly. So, not at any point at sabihin ko sa'yo na masusunod ang magulang mo. I am just trying to explain to you where they might be coming from. Opo. So if you allow me to finish, then maybe we'll come to a certain understanding. Opo. Okay. Ano po sinasabi ko before? Bago mo. Sorry po. Okay.
what I was saying was, hindi mo pa pwedeng sabihin sa tatay mo, no, sa nanay mo na wag niyo muna ma-miss yung anak ko because they have been there almost day one ng bunsong anak mo. Opo. They have, I understand. yeah, that's what I'm saying. Okay? Opo. Look, ganito I cannot talk to you, Liza, kung ang Opo. dating sa'yo ng pakikipag-usap ko sa'yo is I am antagonizing your plan. I'm not. And Opo. I feel like you feel like I'm antagonizing your plan. Opo. Okay? You don't need to patronize me, but maybe you can allow me to finish my thoughts. Okay po. Okay? Is that okay? Opo. Yes. Alright. Uulitin ko kung paano ako nag-umpisa, ma'am, ha? Okay po. Okay. Sa mga puntong usapan na to, I want you to know that you have the right to move your children where you want them to be moved at. Doon tayo nag-umpisa. Ikaw din, ma'am. Kung bukas, kung bukas gusto mong tumira sa tuktok ng punong kahoy, wala pong pakialam ang kahit sino. Even your parents. Because you are an adult. Where I'm just coming from is I'm just trying to explain to you yung kinwento mo po sa akin if you will allow me to finish the point. Opo. Okay lang po, ma'am? Yes po. Yes Okay, po. thank you. So, ma'am, ganito. Your parents have been parents to you almost all your life after mawalan ka ng asawa. They have been a part of your major decisions. Nagkaroon ka ng bahay, kahit kalahati yung binayaran mo because they were there. They supported. You lived under the same roof. They cared for your children. They were grandparents to your children. And ito maliliit na bagay na to, Liza, it accumulated. Mali man o tama sila, it accumulated to a feeling or maybe an impression to them that they are really a part of your universe. They don't see things the way you see things. And I know, of course, you need personal space. Of course, you deserve that. Di ba? Ikaw na rin nagkwento sa akin kanina na nung wala ka pa naman jowa, nung binabanggit mo na gustong bumukod, they were completely okay with it. Tama? Opo. Tama, di ba? And things went sour, di ba? Things went south after nila malaman that you are going to be a part of a family that they did not want for you. Again. Opo. So they're coming from a place of concern. Kanina may nag-comment dito, sabi niya, that's just parang it's nagkukubli dun sa idea na we're just concerned sa iyo. They're concerned sa iyo. Opo. Concerned sila sa iyo. If the question is concerned ba sila sa iyo, concerned sila sa iyo. Nakakasakal ba yung pagiging concern nila? Nakakasakal. I agree with you. It's suffocating. Tama? Especially Opo. that you are 33 years old and you want to start a brand new family, hopefully with another person that they don't want for you. Nakakasakal ba? Nakakasakal, syempre. Nakakapikon ba? Nakakapikon, of course. Nakakairita ba? Nakakairita. But you cannot diminish their participation in your life only because suddenly you want to start anew with someone they don't like for you. Kung sa'yo, pwede mong sabihin sa kanila na, I'm 33. Gusto ko na masunod ako finally sa buhay ko. Ako naman, I want a personal space for my children. Karapatan mo yan. Baka ako nandyan ako, tulungan pa kita mag-impake. But, here's the but. You have to understand that they cannot detach themselves that easily sa iyo. Hindi nila kaya yon. And you cannot go around not considering how they're going to feel. Anong point ko? Sinasabi ko sa iyo to. Of course, I want you to get what you want. But, you have to talk to them. Kailangan mo silang kausapin. You have to make them understand and feel good about it. You have to make them believe that you're doing the right thing and you will be okay. You have to make them feel.
Kailangan mong sabihin sa kanila to. Alam mo ba kung paano mo sinabi sa akin ngayong gabi to? The first part, before ako nag-start at na-interrupt mo ako, just the first part. Alam mo kung paano mo kailan sa akin? Paano? Hindi ko po Oh, napakalinaw. You were on point. You were calm. You were not emotional. You're just telling it as it is. And I bet hindi mo ganyan sinabi sa kanila. Sorry po, hindi ko po narinig yung hindi ko po sinabi sa kanila. Okay, ulitin ko po. The first part, na pinagkwento kita kanina, yung unang part ng kwentuhan natin. Opo. When you told me about the situation, kinuwento mo sa akin, matter of fact lang, walang emosyon, nagkwento ka lang. Opo. And I bet, hindi mo ganyan na ikwento sa kanila yan. Hindi kalmado. Maybe it comes from a place of frustration. Baka kaya kayo nagka-clash. Kasi kanina naintindihan ko na maayos eh. I get you. Kaya nga ang bungad ko sa'yo, I want you to know, sa mga punta itong usapan natin, you have the right to move your children wherever you want them to move that. Kasi naintindihan kita. So iniisip ko kanina nung nagkukwento ka, iniisip ko, ganun kaya niya kinuwento sa magulang niya? Baka hindi. Kasi nabanggit mo rin, umabot na sa punto nagsisigawan kayo. Hindi ko po sila sinigawan. O nasisigawan ka na? Opo, kasi hindi nagagalit po sila sa akin kasi po hindi po ako nagsasalita na nahirapan po ako mag-express po ng nararamdaman ko. So, kaya po sila nagalit. There you go. Nahirapan ka mag-express ng nararamdaman mo. But that's exactly what you need to do. But sa akin, hindi ka naman nahirapan. Ang linaw. I-upload ko naman sa YouTube to. Pakinggan mo yung first part. Ang linaw mo. I completely got it. Naintindihan ko talaga. Pero hindi mo ganyan kinana sa kanila. Maybe it dawned to them bits and pieces. Baka nag-uusap na lang kayo pag may frustrations na. You're an adult. Liza, you are 33 years old. You can sit your parents down on a fine day. Ma, pa, pwede ko po kayo makausap. This is what I feel. This is my decision. I want you to know kung magkakamali po ako, but I want your blessing na pag nagkamali po ako, I can run to you for advice. Pero gusto ko po magkamali kung magkakamali po ako because I want to find out, di ba? Personally, yes po. I want to find out personally whether this is good for me or not. I bet hindi ganyan to nangyari yung usapan na to. Kasi kanina, may nabanggit ka. Sorry po, Papa, tsaka nagpuputol-putol po, saglit lang po. Kasi chorizo ako eh. Okay na. Ang point ko, baka hindi ganun nasabi sa kanila. So, ganito yan ano. Okay, tapos na tayo sa part na naiintindihan kita ha. Kakampi mo ako dito, hindi mo ako kalaban. Hello? Opo, Okay, now, nakikinig po. let's try to see this from where they're coming from. Okay po. Okay. Your parents are mid-50s. Tama, mali? Yes po. It is not their place to decide for you and your kids. Period. Tama, mali? Tama po. Okay. But if you are at mid-50s and almost half of your adult life, you have a daughter named Liza, you've always looked after her, you've been there through the worst storms in her life, don't you feel intertwined sa buhay ng anak mong si Liza? I feel po. Exactly. It doesn't mean they have more rights. Opo. It just means that it's natural to happen. Tama? Tama po. Now, let's imagine this from the point of view of your parents. They are at mid-50s ng buhay nila. Pag mid-50s ka sa edad nila, ano-ano ang mga bagay that you look forward to? Sorry po. Pakiulit, nagpuputol po kasi. Tinatamad na po ako. Actually, ayoko na talaga. Pakiulit po, sorry po. Ang point ko, ma'am, they are now mid-50s ng buhay nila. Yes po. Sa edad nilang yon, okay, ano-ano na lang ang mga bagay that they are looking forward to? My children po.
There you go. Yung pakikialam nila is coming from a place of pain. They're just Yes po. they're just afraid of being alone. And if it Yes po. if it feels like an attack to you, they might probably feel the same. So anong sagot? Talk to them, maayos. Sit them down. Diba? If you need to apologize by hurting their emotion, whether tama o mali sila, afford yourself the chance to say, "Mapa, sorry po talaga. This is what I want. I think I'm old enough to decide that I found a good guy. I found a good guy. I love this guy. I want to be with him. I want to give my father a semblance of having another shot having a father or a dad." Yes po. Tell them that. Kasi ngayon, Opo. parang ang dating, it comes out as a frustration from you and from them. Totoo po. Tandaan mo ha, nung nadapa ka sa buhay, nandyan sila eh. Yes po. Hindi mo pwedeng all of a sudden, wala na kayong pakialam, kaya ko na to on my own. Gusto kong bumukod. You may be right, but they will not understand it. Opo. Ang bottom line nito is communication. Yes po. Diba? Ganito. Let me get it from your point of view naman. Ready? Ready po. Okay. Matatawa ka dito. Kasi totoo to. Handa ka ba? Opo. Alam ko na ang hirap gawin ng sinasabi ko. Kasi awkward talaga. Ang hirap gawin Totoo ng... naman po. Totoo, ang hirap gawin ng... Mapa, tara. Usap tayo. Anong kung mahirap gawin? Ang awkward nun. I know that. Okay. And you are not going to achieve that ng isang upuan lang. Ng isang pagkakataon lang. It will be a series of conversation. And alam mo ka ng susi, para hindi kaya maging emosyonal, Ano po? you have to feel good telling them your plans in life. You don't have to be you do not have to be defensive. You just have to feel good about it. Do you feel good about loving another guy? Yes po. Are you happy? Very happy po. And they don't believe. See? Kaya po. And they don't believe it, tama? I think so. Yeah. So the first duty is make them believe. Happy ako, ma. Happy po ako. I can take care of myself. Don't worry, ma, pa, I will run to you for advice. Hihingi po ako ng payo sa inyo. I want you to understand that whatever you decide, ako na po ang masusunod. At gagawin ko po ito with your blessings and maybe in the promise that if I fail, I will run to you for advice. In that sense, they feel like, oh, we're a part of it. But let me do it this time, my way. Hayaan niyo po ako magkamali, umiyak. Hayaan niyo ako. I need this. I need to move forward. Tell them. Okay. Tell them. But tell them Sasabihin that ko po ulit. tell them that if I fail, if I make it, I will run to you. Mabilis pa sa 4:00 to ask for your advice. Opo. They will feel included. They will feel involved. They'll feel good about it. Alam mo, this is a classic case of communication breakdown. Ikaw na rin nagsabi, emotional ka. So, iniisip ko ngayon, baka mamaya, nagmana ka lang din sa nanay mo, emotional din. So, wala talaga kayo mararating. Kung emotional. Natawa ka kasi totoo, no? Totoo po. See? Ayun.
Wala talaga. Wala kayo. Mag-aaway ang pupuntahan yan. Did I make sense, ma'am? Yes po. Yeah. Look, ulitin ko, ma'am, ha? You have the right. Kahit nga umuwi ka ng, bukas makalawa, gusto mo sabihin na, uwi nga ako ng Marikina, doon ako titira. Karapatan mo yan. Tira nga ako sa Baguio. Karapatan mo yan. Punta nga ako ng Taiwan. That's your right. No one can stop you. But there are ways to do it diplomatically. Opo. You can get what you want. Of course, you deserve that. But there's a way to do it with compassion. Yes po. Do you have anything more? Tama po. Na-realize ko lang po yung sinabi niyo po dun sa point na yun nga po. Kahit po anong explain ko and reassurance to them, naging emotional po ako kasi Nadrama ka? opo, Yun. mabigat po yun. Mabigat po kasi yung mga nabitiwan na words. But tama po kayo. Yung kausapin ko po sila ulit po kasi kailangan po talaga ng proper communication, which is wala po, mahirap po talaga sa amin. And ina-admit ko naman po na nahihirapan ako makipag-communicate sa kanila. Kasi yun nga po sa history, pero tama po kayo. Kailangan lang po nila sigurong mas maramdaman pa na andyan pa din sila, na needed pa din po sila. Baka po nafe-feel nila na parang hindi po, kaya siguro sila na-hurt din, na hindi po nagtugma yung mga point namin pareho. Yun po. Gusto ko lang po ng bless. Yun lang po. Well, kaya yan. Diyos ko, magnanay kayo yan. Gusto ko lang po ng blessing at saka ayoko po silang masaktan. Well, they are hurt right now. They just have to understand the pain. Okay. Good luck po. Salamat po. You have found another guy to fall in love with. And I'm happy for you. Salamat po. I have a wish that I hope this is it. Sana ito na yan. Sana ito na yung all your life you've been wishing for. Alam mo Liza, ang pag-ibig ay trial and error. There's never been yung absolute assurance sa relasyon. Laging trial and error yan. Opo. You try, pag nag-succeed, thank you. Pag error, you get healed, papagaling ka, you try again. Ganun lang yun. Trial and error lang yan. And look, your husband died. You deserve to move on. Build another dream with someone. I'm rooting for you. Salamat po. I'm sure. Salamat po sa sacrifice. Yeah, I'm sure even your parents, they're rooting for you. Hindi mo lang halata, syempre. May gap kayo. I still feel the love po. Oo naman. Good luck po. Salamat po, Papa Jack. Salamat.